matatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawag pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Sa Cavite, nasunugan ho yung may 27 pamilya sa barangay Niyog 1 sa Bacoor City bandang alas 7:45 kagabi. Mabilis na kumalat ho yung apoy sa mga kabahayan na pawing yari ho sa light material. Umabot sa third alarm ang apoy. Anay deklarang fire under control matapos ang 2 oras. Una nang nahirapan ng mga bombero na mapula ang apoy dahil sa makipot ho na daan. Wala namang naitalang sugatan o nasawi sa insidente habang inaalam pa ang sanhi ng naturang sunog. Sa Pasay City naman, kumatol sa isang lalaki matapos makipagsuntukan sa kanyang kaaway. Inoobserbahan na ngayon sa pagamutan ng biktimang si Vicente Alberto habang naaresto naman ang suspect na si Rodrigo Arellano. Sa hindi malamang dahilan, bigla na naman nagkainitan yung dalawa. Namuntong naman sa suntukan, na-knockout itong si Alberto kung saan ay tumama yung kanyang ulo sa semento na naging dahilan ng pagka-comatose nito. Naglalagablab sa 558. Iskal ng Quezon City Prosecutor's Office magtutungo sa NBI para alamin kung lehitimong NBI agent nga ba yung umupako sa kanya. May report si Silvestre Labay. Silvestre, iradyo mo. Nakatakda nga magtungo mamaya sa LTO at NBI ang isang piskal ng Quezon City Prosecutor Office upang alamin kung talagang nakarehistro sa lehitimong NBI agent ang sasakyang ginamit ng mga sospek matapos upakan ng sabing piskal kagabi sa harapan ng Quezon City Hall of Justice. Kinilalang biktimang inupakan ng isa sa 10 nagpakilalang NBI agent na si Fiscal Benjamin Samson, 33 anyos, prosecutors ng QCRTC. Batay sa payag ni Fiscal Samson, kagabing alas 11:30, bumalik umano siya sa Hall of Justice para kunin ang kanyang naiwang plane ticket papuntang Cebu para dumalo sa isang pagdinig doon. Napansin ni Fiscal Samson na nagkaroon ng komusyon sa entrance lobby ng QC Hall sa Hall of Justice kung saan nagpupumilit na pumasok ang mga nagpakilalang NBI agent para i-inquest umano ang ilan nilang mga huli. Kaya't nilapitan sila ni Fiscal Samson upang tanungin kung ano ang kanilang problema. Naggalit umano ang mga NBI agent dahil walang night shift inquest fiscal, pero ipinaliwanag ni Fiscal Samson na hanggang alas 11 lamang umano ng gabi ang kanilang inquest, subalit nagpupumilit pa rin ang nagpakilalang NBI agent at walang kabog-abog na inupakan ng fiscal sa panga kung saan isinugod ito sa pagamutan. Tumakas ang mga nagpakilalang NBI agent lulan ng 2 sasakyan na may plakang BEG 961 at TSM 722 kung saan isa sa naturang sasakyan ay may nakalagay na NBI Security Management Division. Kasama mo sa Quezon City para sa DZXL 558. Ako si Silvestre Labay, Tata RMN. Naglalagablab na mga balita. DZXL Ulat Palaro. Hawak na ho ngayon ng defending champion Talk and Text, Tropang Texters. Ay, ang top spot sa kanilang 11-2 win-loss record na nagpapatuloy na PBA Elimination Round. Ito ay matapos silang matalo ang Petron Blaze Boosters na bumagsak naman sa 6 na panalo at 7 talo sa kartada. Pinutol rin ng Tropang Texters ang 3-game winning streak ng Boosters matapos tuldukan ang laro sa score na 95-82. Bumandera ho ng 23 points si Jason Castro para sa Texters, habang sa Boosters naman si Arwin Santos umiscore ng 22 points at 11 rebounds. DZXL Showbiz Balita. Ay, wala ho si Kwan, Miss Candy. Retired pa yung boses, kaya palakpakan nyo na muna si Lollipop. Hi, Lolly! Hi, Pogi! Ang pogi-pogi mo ngayon. Ay, nako! Halong pumogi ka! Oo! Wala kasi si partner mo si Buddy. Balita ko birthday nun ngayon. Birthday ba? Hoy mga bakla, sagutin nyo ako, birthday ba ngayon? Si Buddy Oberas? Birthday kaya pala! Oo! Happy birthday! Mga ponging Buddy! Miss Candy, huwag ka na magpagaling para ako na lang tuloy-tuloy.
Snooki Serna. Ito yung boy ba karir nito si Snooki? Boy pa? May show pa to? Okay. Yung napaulat to na may karelasyon siyang tomboy. Huwag mong tawanan, Day. Huwag mong tawanan yan. Natural na yan. OMG! As in, oh my gosh! Itong si Snooki nang uriratin sa kanya ng press. Gusto ko yun, press. Pindot ba? Pindot. Press. Ang tungkol sa issue na yon na siya ay tomboy. Sabi ni Snooki, kung may katotohanan man yan, ay hayaan na lamang na lumabas at hintayin kung meron man. Maghintay muna tayo, ha? Sige, hintay kami. Hintay lang. Sige. Naghihintay pa kami. Hintay lang. Kakapagod magantay, ano? Hintay lang din. Hintay. Gangnam muna kayo, Gangnam. Yung mga ipinanganak na maganda, good morning sa inyo. At saka yung mga ipinanganak lang. Yan, naisip ko lang sabihin. Tapos na tayo maghintay kay Snooki, okay. Sa ngayon, Oppan Gangnam Style. wala pa na ho siyang ibang nais gawin kundi ang magbalik loob at mag-focus sa kanyang pagiging kapatid. Hindi ko maintindihan. Doon pala siya sa TV5. Ganoon. Sa 3 taon niyang pagiging single, nakakaduda nga naman na single ka pa hanggang ngayon after 3 years. Snooki, masaya naman siya sa kahit wala siyang boyfriend. Bakit? Pag ganun ba, bawal? Sa kanyang religious basta ang mahalaga raw sa kanya habang hinihintay natin kung ano magiging pagbubulgar niya. Total, si Monique Wilson nagbulgar na yan na siya nga ay gay, di ba? Hintay ho tayo sa dulo ng walang hanggan. Basta mahalaga raw ay may peace of mind siya. At kahit na wala na hong lalaki, Oppan Gangnam Style. ay hindi yun kawalan sa kanya. Siya. Sige, Miss Snooki. Pwede pahiram na yung blusang itim? Nandiyan pa rin ba yun? Ako po si Lollipop in behalf of Miss sino pa yung dati dito? Si Miss Candy. Okay. Hindi ko lang makalimutan. Hindi gasgas. Hindi Okay. Tama na. Okay, bye-bye, Pogi. Bye-bye. Sige. Panghimagas. Ay, nako. Alright. Sige. Ang himagas naman. Happy birthday, Idol, kasamang buddy Javier. Sa Pag-asa pala yun. Buddy Javier. Oberas. Birthday niya ngayon, wala Pero sarap ng padala niya, Sarap niyan, pahingi. Instinct ang, yan. Tignan mo, may kanina si Misteryoso. Ulam na lang ang wala. Instinct ang ginamit ni Saison Henobo matapos makutuban sa kanyang biniling motorsiklo. Una na ho kasi siyang nawalan ng motorsiklo matapos nakawin. Sa ikatlong pagkakataon ng kanyang pagbili ng sasakyan, ay hindi niya ho akalain na ang motorsiklo niyang nawala ay babalik sa kanya. Ang napagbentahan pala sa kanyang motorsiklo ay mismong ang may-ari nito na ibinenta ng 9,000 piso. Siya mismo pala yun. Dahil dyan, kinorder niya ang nagbenta sa kanya ng motorsiklo na si Reggie Cayetano. Dito lang yan, At agad na ipinatampot to sa mga pulis. Tiklo naman ang mga ng Navotas Police ang naturang motor napper, hindi car napper, na umamin sa kanyang ginawa at iginit na ang kanyang ginawa ay dahil sa kawalan ho ng pera. DZXL
Bay! Trapiko! Good morning, Bay! Hi, good morning kasamang Weng at Buddy. Wala si Buddy eh. Wala si Buddy. Ay, kasamang Weng, ang kahabaan ng Commonwealth Avenue kasamang Weng ay mabagal pa rin ang usad mula sa Pelcoa na ang Killer Highway hanggang sa makarating sa harapan ng Sandigan Bayan. Pagkalampas nito ay bagyang uusad na ang mga sasakyan. Sa kabilang linya naman patungo ito sa bahagi ng EDSA, tuloy-tuloy ang usad ng mga sasakyan. Nagkaroon lamang pagkabagal bago sumapit sa Pelcoa. And MOTTO for today by Moto. Moto natin kasamang Weng ay Weng ay a creative man is motivated by the desire to achieve, not by the desire to beat others. In Tagalog. Weng Bay, ang malikhaing tao, nagsusumikap siya para matamo ang pangarap, hindi ang kagustuhang matalo o maluting ang iba. Creative pala yun. Yung sabi mo ka, creative. Matalo kasama nga Weng. Ano? Iba. Oo. Hindi kami nagkaintindihan mga kasama. Okay. Ayos na, bye. Bye, thank you, bye ha. Happy birthday to you in advance also. Birthday ni Buddy kaya wala ngayon. Oo. Oo, happy birthday in advance kasama nga Weng. Hindi. Ngayon nga eh. Hindi in advance. Ngayon yun, today. Oo. Sige, bye. Merry Christmas na lang, bye. Oh, Happy New Year and Merry Christmas. Kasama ko sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Silvestre. Ay, tata, amen. Thank you, Rambo Labay. Dire-diretso hong mga naglalagablab na mga balitang tatakarin ng inyong napakinggan dito lamang sa DCXL 558. So tomorrow ulit ng umaga. Pero ang mga balitang yan ngayong umaga ho ng Webes, November the 29th, 2012. Kasama nyo sa serbisyo publiko from the city of Sambo, Eliezeres Primo Hermano, si Weng de la Peña sa pangalan po ni Barrio Veras. At kami ho ay Tatak RMN. Naglalagablab sa 558. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo.